Ang aking pong karanasan noong panahon ng Gerang Hapon ay hindi ko po nalilimutan. Noong November 23, 1944, isang umaga po kami po ay nagising sa maraming putukan. Nang nagising po kami sa maraming putukan, ang aking pong tatay ay nagising kami sa sigaw niya na kami po ay dumapa sa silong ng aming bahay. Nang kami po ay dumapa na sa silong, nagtigil-tigil na po ang maraming putukan. Ang mga raming Hapon po ay biglang sumalakay na po sa aming bahay. Nasa karsada po ng tabi naming bahay ay kami po ay pinasukan sa bahay at dinatnan po kami, nasa silong po kami, tinadyakan po ang aking kapatid na lalaki. At saka po yung aking tatay ay itinali po sa kamay at pinuhas po nila. Nang pinuhas po nila ang aking tatay at aking kapatid, kami po ay umiiyak at tumatawag po sa Panginoon na kami po ay ligtas nila sa maraming putukan na po dinaanan namin. Kami po ay dinala po kami sa eskwelahan. Kinuha yung lahat ng gusto nila. Nung nakuha, tapos ako pinanawag. Dahil dalawang Hapon pinanawag ako. Ang inang ko naman, sumisigaw. Akala sasama ako sa kanila. Nung ko nga, nagululong dagang nanay ko, umiiyak. Nagalit yung isang Hapon, tinadyakan ng nanay ko. Tinadyakan ng nanay, sumisigaw. Nung ko, pagkatapos nung pinanawag ako, dinala kami dito sa eskwelahan. Nakabilad siya sa harapan niyan. Nakasona kaming mga babae. Bata, oo, kasama namin. Naku, yun nga ang mahirap pa, yung mga bata, naku, nag-iiyakan talaga. Paano, wala kaming makain, wala kaming mainom. Kaya naghihingi ng pagkain at saka inumin. Ayun ang kahirapan namin nga. Kung minsan nga, yung mga ihi ng kalabaw, yung mga bata, dahil nag-iiyakan, kahit na lang yung sinasalok nilang iinom yung mga magulang namin. Ganun ang nangyari. Kasama mo po yun na? Sabi nila, yung pumanawag kami. Pag panawag namin, nakita namin yung mga lalaki, nakagapos ang mga kamay nila. Tapos yung iba talagang dumudugo na. Mamamatay na lang. Dito kami dinala sa ng eskwelahan na yan, dyan. Walang eskwelahan na ganito. Isang maliit na eskwelahan lang nandyan. Ngayon, dyan, nakaharap yung masinggan dyan. Yung mga lalaki, nakikita mo, hinihiwa nila ang katawan ni pinasisigarilyo sa kanila. Kung minsan yung laman ng mga pinapakain sa kanila. Hindi kami kumakain. Ang mga yung mga nahuli nilang mga lalaki, itinatali nila dyan sa mga haligi ng eskwelahan na yan. Nung sila'y magsawa na ng kapaparusa, ang ginawa nila, yung mga bahay pinanik nila. Ang lahat ng mga gusto nilang kargadas sa bahay, kinuha nila. Pinagsama-sama sa isang lugar. Ngayon, nung makuha na nila yon, bahay na lang ang sinunog nilang lahat ng bahay dyan. Umaasuyang maitim ang aming paligid. Pagkatapos nilang sunugin ng mga bahay, hinarap naman kami dito, nakaharap sa amin ang masinggan, basta tandasal namin noon, akala namin katapusan na namin. Siguro naman pinakinggan kami ng Panginoon Diyos, inalis yung masinggan, hinarap sa mga lalaki. Ang mga lalaking nakatali, siya nilang minasinggan. Nangamatay na lahat. Ang ginawa, pinahakot sa loob ng eskwelahan. Nung nahakot na sa loob ng eskwelahan, doon sinunog ang yung mga lalaki. Ngayon, kami namang mga babae, siyempre nag-iiyakan kami dyan. Nakikita mo yung mga kamag-anak mo, yung mga kababaryo mo, sinusunog nila ng ganon. Ayun, ang ginawa naman namin, kami ng mga basta't kami tahimik lang na nagsisipagdasal dyan. Mga bata, matanda, mapakarami namin. Alos isang baryo kami dyan, nakaipon na lahat. Siyempre nagugutom kami, wala kaming makakain, wala kaming maiinom. Ang ganitong, itong buwan na to.
Ayan ang pansyo ng sinunog dito sa may eskwela. Pinagsama-sama dyan yung abo na lang sinalok dyan, saka ilinibing dyan. Tuwing maraming nagsisindi ang kandila dyan dahil maraming ang sama-sama yan eh. Yung mga babae pinagdala ng mga kargada, yung mga gusto nilang kinuha nilang mga kanjak, pinadala sa amin, pinahakot sa amin. Pag hindi mo madala-dala, sinisipa ka pa. At sinusugod kang ganyan ng mga hapon at pinadadali ang sa amin, ang lakad. Paano ka makakalakad ng mabilis kung mabigat yung dala mo? Sinisipa pa kami. Ngayon, pagka nakakumboy na po na tinutulak pa kami sa daan kung hindi kami malakas lumakad. Tinutulak kami, sinisipa kami. Sabi namin, hindi na po namin madala ito. Mabigat. Sige, dalhin nyo, sabi nila. Hindi nadadalhin niya na papatay namin kayo, sabi niya. Kanya kahit nagumagapang ka, sige pa rin ang lakad. Kanya nung makarating na kami sa bahay na malaki, pinaghiwa-hiwalay na nga kami. Ng mga kargada yung nakukuha dito. Ako yung sunog ko nga, makina pa yung ginaganon eh. Yung kapatid ko kung nalugos pa yung buhok dito sa bigat ng dinadala. Nung gabi na, talagang hindi na kami pinauwi ng mga hapon. Pinagsarahan na kami ng pintuan. Sa madaling sabi, ikinulong kami. Bawat kwarto, may babae. Yung pala, may masama silang binabalak sa amin. Ako noon, hindi pa tunay na dalaga. 14. Siyempre sa hirap namin, pagod, sa gutom, siyempre bagsak ang katawan mo. Nung natutulog ako, nagising ako na may lumapit sa akin. Natural na pormero manlalabang ka. Hindi mo naman alam na sila, mga Hapon. Ala kang magagawa. Nagawa nilang gusto nilang gawin. Ayun. Sa tanda ko, 4 ang lumapit sa akin na nanlapastangan. Dating namin sa bahay na pula, hindi naman kaming lahat na nag-aon sa bahay na pula, hindi naman lahat kinulong. Yung mga bata na hindi pa kaya sigurong irep, pinauwi nila. Pero kami talagang pwede na, pinaghiwa-hiwalay kami pagdating namin sa bahay na pula. Yun nga, nakikiusap kami na kami ay pauwiin para lang makita namin yung aming mga kasama sa bahay. Hindi kami nila pinawalan. Ako, inyakyat nila ako doon sa taas, sa 2nd floor ng bahay na pula, doon sa kwarto ron. May kasama akong 5, na halos pare-pareho kami ng edad, puro kami 14 anyos. Ngayon, nagpanik ng pagkain, nagkainan yung 3 hapon sa kwarto. 3 yung handoon na kasama namin. Binigyan kami ng kanin. Hindi naman kami makakain dahil paano kang makakakain? Hindi mo naman dati dinadanas ang ganong kahirap at ganong kasaklap na buhay. Kaya hindi na kami nakakain. Noong sila makakain na, yung mga 3 hapon sa taas, doon sa kwarto, nagsigarilyo sila. Nagsisigarilyo, nakakaupo sa bintana. Nung makapagpahinga na sila, natapos na nila yung kanilang mga sigarilyo, nagubad sila ng kanilang uniforming damit.
Nangakakarsunsilyo na lang sila. Ngayon, pamaya-maya, merong kumatok sa pinto. Yung kumatok na hapon, 4. Pinapasok nila yung 3. Yung isa, inano nila, hindi nila pinapasok, pero pinagwardya nila sa pinto. Ganon din, nag-usap sila ng hapon, hindi naman namin naintindihan. Kaya pala ganon, dahil kami 6 bali sa taas, pinagtigi-tigisahan kami. Ako nga, noong sila nakaala na ring damit, yung 3 pumasok, hinilan niya ako. Sabi ko, ayaw kong sumama dahil natatakot ako, hindi ko naman alam kasi kung ano ang gagawin. Pinaghiwa-hiwalay kami, pinagtigi-tigisahan kami. Ako, hinahawakan ko ang damit ko dahil nilililis nila yung damit ko. Pinipigil ko, hinahawakan ko. Nagagalit yung hapon. Bigla niyang sinuntok yung hita ko. Naunat yung aking hita dahil nasaktan ako. Ang ginawa niya, nililis ako. Ibinalik uli. Hanggang dun sa siguro na ano siya, yung nasukunan ng galit. Ang ginawa niya, sinuntok ako sa sikmura. Nawalan ako ng malay. Nung mawalan ako ng malay, hindi ko na alam kung paano pangyayaring nangyari sa buhay ko. Nang ako'y magising, noong ko naramdaman ang kasakit-sakit na hirap ng katawan ko at hinang-hina ako at ang hapdi ng aking katawan nung ko nadama. Dahil hindi ko nalalaman ang pangyayari kung paano at nawalan ako ng malay. Ang pag-asa ko, nagawa na sa amin yung kami pauwi na. Hindi rin kami pinauwi. Hanggang sa kinabukasan ng umaga, nagmamakaawa kami na kami pauwi. Hindi rin kami pinauwi. Basta kami nakakulong doon, 5 gabi kami, 5 araw. Na ganun, tuwing gabi, ginagawa yun. Dumarating yung hapon na pinapapasok nila sa kwarto. Tuwing gabi, inuulit-ulit kami. Kung ilang beses na pinagsasamantalang kami, ginagahasa kami, wala kaming magawa. Noong sila siguro sumawa na dahil kami mababaho na, hindi naman kami nakapagbibihis, hindi naman kami nakapapaligo. Paano kaming hindi babaho? Tsaka talagang mahihina na ang katawan namin. Merong pumanik na isang hapon. Narinig ko ang sabi niya, Ala akong alam na tumakas dahil sa hindi ka naman makatatakas, naglipa na sila eh. Kung hindi nila sinabi yung aalis na kayo, hindi naman kayo makaaalis. Takot na takot kayo eh. Ganitong oras siguro, pinalaya kami. Ito ang masakit nito eh. Nang dumating kami dito, wala ng bahay. Isa man wala ng bahay. Gusto man namin kumain, wala kaming pagkain. Gusto naming magbihis, wala kaming pagbihisan. Napakabaho na namin. Gusto mong matulog, wala kang matulugan. Yan ang napakasakit na nangyari sa buhay namin. Siyempre, iisipin mo kung paano kang sasayaran ng tiyan mo ng pagkain. Naglalakad kami ulit sa kalapit baryo para makikain kami at manghingi ng bihisan. Kinabukasan, meron na silang pinabalik, meron pa namang hindi. Ang karumalduman na lalong kay sakit-sakit ang dinanas namin. Kami walang matuluyan, wala kaming makain, wala kaming mabihisan, kaya ako'y naiiyak mga anak. Napakasakit at napakasaklap talagang pangyayaring ginawa sa amin. Kung bakit kami ginanyang sinalanta, ngayon kami hindi naman kami nakikipaglaban sa kanila kung bakit kami ginanyan, linapastangan lahat ng aming kabuhayan.
Yan na lamang ang aking masasalaysay. Dahil nagsisigip ang aking dibdib pag nabubuksan ang ginawa ng mga hapon, talagang napakapahit din ang ginawa sa amin. Yan na lang.